Anong nangyari? Kasi 57-55 lang ang score noong first half dito sa laro ng Cavaliers tsaka Lakers mga idol. Tapos tambak na sa dulo. This game nga po ay makapanood natin sa Disney Plus, no? Yes po, may NBA sa Disney Plus at pwede nyo tong i-rewatch doon. Actually, tumabla pa nga tong Lakers sa unang minute ng third Kaya namili tayo ng iilang clips dung simula ng pagkakatambak nila. Tulad dito, I can say na hindi pumali si Ayton sa defensive play dito ng Lakers kahit na nakascore pa yung man niya. Kasi as a defender, lalo na no, ikaw yung big man, kailangan mo mag-protect sa loob. Pero syempre, hindi naman din natin masisisi si Jake dito na mabublow by siya ni Tyson gawa nung may screen nga. I think ginawa naman ni Ayton yung part niya rito, nagbigay siya ng help defense sa loob, kaya hindi na rin po nakapag-layup si Tyson. Then nakarecover, sabay tapat naman din siya kay Allen. Mahirap din pigilan tong opensa ng Cavaliers kasi pwede naman mag-help si LeBron dyan pero sharpshooter ang iniiwanan niya. Kita nyo nga dikit kung dikit siya kay Merrill. Si Smart naman ay ganun din, tao niya si Spida so mahirap din iwanan. Kaya nakasalalay kay DA talaga rito kung magiging successful ang depensa nila. Naging vertical naman din siya kaso nakascore pa rin si Allen. Ang goal sana ni Ayton dyan ay hindi tumira si Allen at maghanap ng mapapasahan kaso yan nga po yung nangyari. Ito naman din po ang nangyayari kapag nagbibigay ng third defender ang Lakers. Kita natin si Smart, maaga pa lang ay nag-help na sa pick and roll coverage ng Cavaliers gawa nung naiiwan na nga rin po si Jake dito sa pick. Pwedeng umangat si Ayton dyan kay Merrill pero kasi gusto mo nga siya na sa loob nagpoprotekta. Mahirap i-risk kung rectang switch lang. Kaya nag-help na nga rin si Marcus para tulungan sila dyan, ayun nga lang, naiiwan nga si Mitchell. Sunog sila either way. Kaya itong Cavaliers offense din talaga ang nagpapahirap dito sa Lakers na magbigay ng help D. Na-mention na natin to sa ating huling video nag-improve naman si Lucas sa on-ball defense niya. Dito sa unang move ni Tyson ay hindi niya pinaatake. So good defense na yan sa mga oras na ito. Pero hindi ka pa rin talaga aasa kay Luka na magagawa niya yon every single time syempre. Kadalasan kapag ganito may dumadating na po na help. At dito si Smart dapat yung babara dyan para hindi umatake si Tyson. Kaso anong nangyari kanina? Diba nag-help si Smart nun tapos nalibre si Mitchell, nakatira? Yun na nga ang iniisip ni Marcus ngayon. That's why sa sumunod na move ni Tyson tapos naiwan si Luka, wala nang perimeter help. Again, mabuti kay Ayton at andyan siya to protect kaso foul nga lang. Yun nga lang, dito na nga nangyari yung Lakers nung nagsisimula na si DA na biglang hindi na nagpoprotekta sa rim. Maybe turo ng coach yun, maybe not, pero kumpara kanina nga nakita nating pinapatrol niya yung painted area kahit nakakascore yung kalaban. Ngayon for some reason nananatili lang siya dito sa tao niya. Nakalusot si Merrill dyan kasi hindi siya umusog sa loob, leaving Luka na nagpoprotekta ngayon sa rim. Tapos ayun, basag na yung depensa nila. Ganyan din po rito, for some reason parang nawala siya sa focus. Nauna nang makapasok at makabuelo si Tyson dito bago niya na-realize na dapat ay siya ang sumasalubong dyan tulad nung ginagawa niya nung una. Makikita natin wala pong ibang player ng Lakers na sumasalubong dyan kasi dapat ay si Ayton talaga yon. This game nga idol ay makapanood sa Disney Plus. Hindi lang po yung games yung makapanood nyo rito kundi pati na rin ang mga ESPN pre-game shows. At ayan, kahit na mahusay si Marcus Smart sa depensa, dumadaan nga siya sa screen so may iwan talaga yan. Kaya dyan dapat pumapasok yung isang defender para umalalay, kaso wala Kasi tignan nyo si Jax dito, though nasa magandang posisyon na agad siya kasi galing nga rin siyang ilalim pero pinapakita nga lang natin na ayan nga, kung nanatili ang big man sa loob at may mentality nga to protect the paint, di ganyang hindi maiisipan nung nagda-drive na umatake all the way bagkos ay maghahanap ng mapapasahan. Positioning ba? And speaking of positioning, wala akong nakikitang point dito kay Luka na pinipick up niya sa whole court tong si Porter. Kasi una, hindi naman yan titira dyan. Pangalawa, hindi sila nagpo-full court press kasi wala naman din siyang kasamang iba dyan. Siya lang. Notorious nga to na iniiwanan lang di ba? So ayun, isang move lang tapos humiwalay na siya kay Porter. Tapos si Jack syempre, hindi na niya alam if tatapat ba siya kay Porter or didikit dito kay Thomas Bryant. Wala siyang ginawa literal kasi nga loose na yung depensa simula pa lang. Tila disconnected talaga yung Lakers sa depensa noong second half, idol. Kaya yun, outscored po sila sa half na iyon. Umiscore yung Cavaliers ng 72 points habang itong Lakers naman ay 40 points lang po sa mga oras na iyan. Sa third quarter alone, 42 na kagad yung binuhos ng Cavs Sobrang efficient pa nung shooting nila sa second half. 63.6% po kaya sinulit din talaga nila ang pagiging loose ng depensa nitong LA sa half na iyan. And akala nyo tapos na tayo? Hindi. Meron pa po tayong Houston at Spurs mga idol kung saan ganun din. Bumawi sa second half itong Spurs and idol. Ang game nga rin po na ito ay pinalabas at pwede nyo rin panoorin sa Disney Plus. Double header nila to this game. Pakita lang natin yung isang strategy nila medyo kakaiba to. Kasi shooting guard na Steph Castle ang pinapatao nila kay center Şengün. Hindi po ito switch. Yan talaga ang strategy nitong Spurs.
Naging epektibo to kasi ang husay nung pinakitang defense talaga ni Castle at halos hindi niya pinapapasok si Alpi, and also matatakot din pumasok si Alpi kasi may Wemby naman din na nag-aabang dyan. Nag-work din to sa favor ng Spurs kasi ang tinatao ngayon ni Wemby ay si Amen Thompson na notorious ang pagkakaroon ng mahinang jumper. Ito na lang talaga ang butas sa laro niya. Kita nyo, pagkapasa sa kanya, walang kumpiyansang tumira, nagdadalawang isip. Sabay out of this world nga ang haba ni Wemby na naaabot niya pa rin tong jumper. Tapal yan. Bale, ganyan nga po yung ginagawa nila. Binibait nila si Amen na talunin sila gamit ang jumper niya or yung scoring ability niya. Sobrang gandang paglipat ng matchup to kasi kinukuha nga ni Thompson yung bulto ng scoring niya sa loob. Kontrapelo yan ngayon kung ang tumatao sa'yo ay yung pinakamahusay naman dumepensa sa loob. So hindi mo magagamit yung strengths mo sa kanya gaano. The only way na lang ay pumasok ang mga tira niya, pero ganyan yan sa laro na ito. And ayun, si Castle nga ay ang husay ng depensa talaga. Kahit may screen, na-manage pa rin niya na makahabol at makadikit pa kay Alpi. Tapos parang ine-embudo niya lang to papunta kay Wembanyama, mga idol, na abangis na nga rin dyan. Mismatch talaga to, at sa normal na okasyon kung kunwari 1-on-1 to, i-score talaga si Sengun dyan. Kaso ang lawak ng sakop ni Wemby sa loob na itong mga big man na lang din yung umiiwas. Imbes na pumasok pa at lumalim, hindi na ginawa ni Sengun yan kasi tatapadan lang siya ni Wembanyama. Good D para sa Spurs to. Kasi nakakatakot naman talaga yung presensya ni Wemby dyan, mga idol. Ganda na sana nung pwesto ni Alpi, kaso ayan nga, inaabangan siya ni Wemby. Tira na dapat niya yan kaso yung presence nga lang nung isa ang nagpapa-alter sa diskarte niya. Mahusay talaga, mga idol, yung ginawa ng Spurs na ito. Tapos palaban nga rin po si Castle. Napakahusay maglaro nung batang to, mga idol. Ang galing ng finishing. Tapos yung depensa ay napaka-solid. Akala mo 10-year veteran na. Hindi siya nagpapa-blow by dito kay KD, which is magandang depensa na nga rin kagad. Kung papasok man yung tira ni Durant dito, ayos lang kasi yan na talaga ang the best na depensang magagawa mo. Tsaka okay na rin na hindi siya nakakapasok sa loob. Pero yung Wemby rin nag-help na naman. Yan po sana yung butas sa depensa ng Spurs, mga idol, yung pagbabayaran nila sa Wemby sa pag-iwan kay Amen sa labas. Kaso 19% shooter lang to mula sa labas ngayong season, mga idol. Binigyan siya ng Ben Simmons x Draymond Green treatment dyan. Kaya wala, hirap ang opensa ng Houston kasi hindi nila napapagbayad yung ginigive up ng depensa. Humabol lang din naman po itong Spurs, mga idol, na outscore din nila ang Rockets dito sa second half. Sila ay umiscore ng 57 points habang ang Houston naman ay 37 points lamang sa half na iyan. Ganda ng strategy. Kita naman din natin, nagbunga rin yung ginagawa nila. And i-take note nyo po itong si Stephon Castle, mga idol. Ganda talaga ng nilalaro niya at potential na maging isa sa mga the best two-way players ng ligang ito. Again, itong dalawang laro na ito ay pinanood natin sa Disney Plus sa Sabado ulit. Ang next games na ipapalabas doon, laban naman ng Raptors at ng Magic ng 8:30 AM Philippine time yan. Tapos Pistons at Warriors naman ng alas 11, 11 o'clock. Gandang matchup din. And also yun nga, may mga ESPN pregame shows din niya na pwede natin panoorin. Kaya ano po ang masasabi niya sa video natin ngayon, ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang, idol, ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.